pong rage bait post po ng NBI on social media, meron po kayong panawagan eh. Ano pa itong rage bait? Kasi minsan clickbait, di ba? Nagbibigay ng anong titulo, wala namang kaugnayan talaga doon sa laman. Minsan Clickbait. gumagamit pa ng mga picture ng kung sino-sino. Yes. Clickbait para lang Aha. panoorin sila. Ano ho itong rage bait, Director? Yan nga po ay parang may napanood po akong isang video na may scientific na pag-aaral diyan at yan ang ginagamit ng iba nating mga vloggers. No, talagang ginagalit ang tao at ikaw naman pag nabasa mo 'yun at bakit ganito? Magko-comment ka agad. Yung pamamaraan na 'yun, nakaka-gather sila ng maraming viewers. At remember na itong mga vloggers na to ay ginagawa na nilang pagkakitaan. Sideline or main business nila para hanap buhay. Ganun po. Oo. Kaya yun nga, dapat malaman ng ating mga mamamayan na pag nakakabasa sila ng something na nakakagalit, ibaba lamang nilang kanilang telepono, pag-isipan nilang mabuti, wag agad sila mag-comment. Kasi pag nag-comment ka agad doon, dagdag agad sa kanilang viewers. Ganun po yun, sir. Oh. Meron po ba kayong Director, mga particular accounts or vloggers na minomonitor na ito po talaga ang ginagawa? At ano po ang plano ninyo, Director, dito po sa mga gumagamit ng clickbait or rage bait man po yan? Ayan po. Actually, meron na kaming action. One of these days, isusubpina namin yan. We have about 40, sir, 40 Dami, vloggers 40 na po. ganyan ang gawa. Oo. So, isusubpina po namin sila at mag-explain sila sa amin bakit nila ginagawa yun. Yung iba naman ho ay para bang katuwaan lang nilang mga magbabarkada, ganyan. Katulad po yung isa sa akin na pinaaresto ko na po at ngayon nga po ay ipipresenta namin sa inquest. Parang ganito po, ini-interview nyo ako, sinasagot ko yung mga tanong nyo. Hindi ba na ang content? iba yung... Oho. kumbaga pag in-upload nila, iba na. Oo. Oho, katulad yung particular sa akin, inilagay na Santiago may bagong pananakot sa mga OFW. Bakit? Sa iba tong Pilipinas. Yung mga ganun po. Ito po... Na-trace namin at na-aresto na po from Batangas. Yung nagano na yun. Ngayon, mamaya, haharapin ko siya. Ayan, iiyak na naman yun at hihingi ng patawad. Ako naman, baka hindi nila naiintindihan yung ginagawa nila. Lampas na sa ating parameter ng freedom of speech and freedom of expression. Hindi nila naiintindihan po yun. Maaaring pagsabihan ko, patawarin at mangako sila na hindi na nila gagawin yun para sa kapayapaan ng ating bayan. Pero Direktor, yung papatawarin, magsusorry, pero hindi kakasuhan, paano po magtatanda yun? Ayan nga po, pinag-aaralan naming mabuti yan, ma'am. Kasi ayaw ko naman na masabi na ako, isa na ako sa government official na hindi dapat onion skin. Ang binabawalan namin dito, ang sinasawata namin ay yung mga fake news. Si Manong Ted, kayo po, nagko-comment din kayo sa mga maling nangyayari. Pero hindi fake news. Nagko-comment po kayo, opinion niyo po yun. So hindi po yan saklaw. Pero yung iibahin mo na yung konteksto ng ipinahayag ng isang government official ay violation na po yun ng unlawful use of means of publication. Ganun po. So yun pong sinasabi ninyo na aarestuhin na taga Batangas na vlogger, yung sinasabi niyo po na 40 vloggers pa, kasunod po ito. Yun po ang kasunod na gagawin after po na maisyuhan ng warrant of arrest. Yung pong tiga Batangas, nandito na po sa amin at mag-i-start pa lang kami ng tactical interrogation sa kanya. Yung 40, sabi ko nga na meron kaming nasa listahan, ay papatawag ko muna. Bibigyan natin ng due process. Invitation. Bibigyan natin ng due process. Baka maipaliwanag nila kung bakit nila ginagawa yung ganun. Titignan po natin mabuti. Ayoko naman po
sabi ko nga sa inyo, Manong Ted, tayo dating hukom, Mhm. ginagalang natin yung ating freedom of speech and freedom of expression.